Magandang hapon po. Dating Pogo employee o espiya? Yan po ang inaalam ng pulisya tungkol sa dalawang Chinese national na naaresto sa Makati City. Nakuha pa sa mga dayuhan ang samot-saring hindi lisensyadong armas. Nakatutok si Jomer Apresto. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga tauhan ng Makati City Police Station ang bahay na ito sa Barangay Valenzuela pasado alas 8 kagabi. Tumambad sa mga otoridad ang iba't ibang kalibre ng baril na umano'y mga hindi lisensyado o itinuturing na loose firearms. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang operasyon sa timbre ng isang informant laban sa dalawang Chinese national na naglalabas-masok sa bahay habang may bit-bit na mga baril. Yun ang nag-trigger sa ating mga kapulisan para mag-apply ng search warrant. They are not allowed to possess firearms. Inaresto ng mga pulis ang tinukoy na dalawang Chinese. Na-recover sa raid ang isang automatic shotgun, sniper rifle, caliber 45 pistol, isang revolver at samut-saring mga bala. Inaalam na ng mga otoridad ang background ng mga nahuling dayuhan na posibleng empleyado ng Pogo at may 10 taon nang nagpapabalik-balik sa bansa. Sa ngayon, nag-engage na sila sa mga businesses but we believe ito ay galing sa dating mga Pogo workers. Kasi ang visa nila is 9G. So, working permit. Isang Chinese flag din ang nakuha mula sa kanila. Sabi ng pulisya, hindi nila isinasantabi ang posibilidad na mga espiya o mga miyembro ng People's Liberation Army ang mga nahuling dayuhan. Isa sa ilalim sa ballistic examination ng mga baril para malaman kung nagamit ba sa krimen ng mga ito. Dinala na sa Makati City Police Station ng mga Chinese na maharap sa reklamong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Sinusubukan pa namin silang makuhanan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Huli sa isang operasyon sa Caloocan ang most wanted sa Samar na isang commander ng New People's Army at nahaharap sa iba't ibang kaso. Nakatutok si Nico Wahe. Boss, matahan mo lang lagi, boss. Matahan mo lang, huwag mo na iwan, ha. Yung subject natin, naka-brown na. Damit, naka-red na short, ha. Sa tindahan lang, nakatayo. So, takbo tayo doon, ha. Nang makumpirmang lokasyon at pagkakakilanlan ng target ng operasyon, agad pinasok ng mga operatiba ng Northern Police District Special Operations Unit ang eskinitang ito sa Bagong Silang, Caloocan. Dinakip nilang matagal nang hinahanap na commander ng New People's Army o NPA sa Eastern Samar na si alias Ano, na most wanted sa probinsya ng Samar. May information na nandito nga siya sa Kamanaba area, o Bagong Silang. May coordination kami sa Samar na nakikita ko na sa site dito sa area namin ang suspect. Kaya nung na-validate namin at siya ngayon at yung nasa warrant, agad na kumilos nga kami at agad kinasa yung pag-aresto. Tinutugi si alias Ano dahil sa mga kasong robbery with murder noong 2008 at attempted murder noong 2018. Base rin sa record ng PNP, may attempted direct assault case din laban sa kanya noong 2015. Meron siyang record ng encounter kung saan may encounter doon sa Samar at may mga namatay na sundalo, may nawalang baril. May isang namatay na sundalo doon, tapos may mga nawalang mga baril na nakuha ng NPA ngayon. Tumanggi magbigay ng pahayag si alias Ano, pero ayon sa NPD, inamin daw sa kanila ni alias Ano na may involvement ito sa NPA. Hawak ngayon ng NPD si alias Ano na nakatakdang ibiyahe pa Samar para harapin ang kanyang kaso. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Sinimula na ang dredging o pagpapalalim sa isang creek malapit sa North Luzon Expressway para maiwasang maulit ang matinding baha doon kamakailan. Aminado naman ang pamunuan ng NLEX na hindi yan garantisadong solusyon kaya iminungkahi nilang magtayo ng water catchment. Nakatutok si Mark Salazar. Kabilang sa napakaraming nagdusa sa ilang oras na baha sa North Luzon Expressway nitong July 21, ang bahagi nito malapit sa Valenzuela at Balintawak. Magdamag na stranded ang mga motoristang naghintay sa paghupa ng baha. Nagpakalwala yung Lamesa Dam, nagkaroon tayo ng mga overflow dito sa mga rivers. Hindi na nila makaya yung ganun kalalakas na ulan.
Umapaw kasi ang 11 creek ng Valenzuela, papuntang May Kawayan, Bulacan. Itong mga waterways na ito, creeks na ito, lahat yan konektado. So na-identify yan ni Mayor West at ng NLEX na kailangan natin i-clear. Kabilang sa nilinis ang Paso de Blas Creek, ang pinaka-critical, kaya mahalagang mapanatiling malalim at walang bara. Ang target dito sa Paso de Blas Creek ay makahukay lang ng 69,000 na cubic meters ng basura at burak. Yan ay nasa 1,650 na truckloads ng basura at burak. Pag nagawa yan dito, handa na ulit ito sa isang buhos ng habagat. Kaya lang, one time lang yun. Pagka may isa na namang habagat, silted na naman ito. Ibig sabihin, puno na naman ito ng burak at basura. Uulitin mo na naman itong dredging operation na ito. Gaano kalaki ang gasto sa dredging operation? Gastos na paulit-ulit po pondohan para maging epektibo. Malaki. In terms of heavy equipment, I think we're looking at almost 10. Siguro daan na to, 200, 300 tao na to. No? So, pero wala, we have to do it. Maglilinis ka ngayon, bukas o makagawa, mayroon na naman. So kailangan talaga to tuloy-tuloy, non-stop muna tayo dito. Hanggat hindi matapos tong rainy season siguro. Dredging o pagpapalalim ang ginagawa dahil hindi na kayang palaparin ang mga creek dahil wala na halos easement ang mga pabrika sa tabing estero. Tinitingnan din ang pananagutan ng mga pabrika kung sila ba'y nagtatapon sa estero. Pinapahuli ko ngayon lahat ng mga nagtatapon sa wastewater kasi may nakita ko kami kahapon ng mga plastic pellets. So malamang hinahanap namin yung plastic factory na kung saan ang galing yun. Ayon sa pamunuan ng NLEX, mahirap ipangakong hindi na mauulit ang baha noong July 21 kung dredging lang ang gagawin. Mungkahin nila magtayo ng mga water catchment sa mga dinadaluyan ng tubig baha mula sa Rizal at Quezon City, pababa ng Kamanaba at Bulacan. Hindi naman po natin maipangako na kasi po kakaiba na ang weather patterns ngayon. Kaya kailangan natin gumawa ng malalaking imbakan ng tubig upstream para maiwasan po yan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Patay na po ang lalaking binarilang sarili at ang grade 10 student na dati niyang kasintahan sa loob mismo ng paaralan sa Nueva Ecija. Nagpa siyang pamilya na iuwi na lang ang kanilang anak dahil nabubuhay na lang daw siya dahil sa mga aparato sa ospital. At pag uwi sa kanilang bahay, doon na binawian ng buhay ang lalaki. Humihiling muna na manatiling pribado ang pamilya sa panahon ng pagdadalamhati. At dahil sa insidente, muling iginiit ng DepEd ang kanilang panawagan sa mas alisto at mas istriktong mga hakbang laban sa tinatawag nilang school violence at banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Ipinag-utos ang lahat ng field office na mas paigtingin ang mga panukala kontra karahasan, pag-uulat ng mga insidente ng bullying at ang probisyon ng mental health at learner support services. Hinikayat din ng DepEd ang lahat na magtulungan para panatilihing safe space ang paaralan sa mag-aaral. Sinampahan na ng reklamong murder ang konsehal na suspect sa pamaril sa vice-alkalde ng Ibahay sa Aklan. Base sa pahayag ng suspect na si Konsehal Mirel Senatin sa pulisya, napuno na umano siya kay Vice Mayor Julio Estolioso. Iba raw kasi ang pakitungo sa kanya ng vice-alkalde kaya binaril at napatay niya ito. Pero ayon sa isang kasamahan ng suspect sa konseho, wala namang iba sa pakikitungo ng biktima sa suspect. Kinumpirma rin ng pulisya na may lisensya ang baril na ginamit ng suspect na nakarehistro sa kanya. May CCTV footage ng hawak ang pulisya. Ayon sa mayor, simula sa Lunes, ipatutupad na ng LGU ang one entry, one exit policy sa munisipyo. Magdaragdag na rin daw ng mga pulis sa Sangguniang Bayan Hall. Sinubukan pa makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. 2 sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Una, ang low pressure area na dati bagyong Fabian na humina at lumabas na sa PAR. Inaasahan namang papasok sa PAR bukas ng gabi o Lunes na umaga ang severe tropical storm na Podul na mabagal na kumikilos pa west-northwest. Kung sakali, tatawagin yang bagyong Goryo. Patuloy na umiiral sa buong bansa ngayong araw ang southwest monsoon o habagat. Nagdadala ito ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley.
Ganyan din po sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa Cagayan, Kalinga, Nueva Ecija, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Palawan. May chance rin ng light to intense rains bukas sa Negros Oriental, Leyte, Samar at Bohol, pati na rin sa malaking bahagi ng Mindanao. May chance rin ng pag-ulan sa Metro Manila. Nagkasunog sa Hall of Justice ng Zamboanga City at kasamang naabo ang ilang papeles. Halos 20 pamilya naman ang nawala ng tirahan sa sunog sa Davao City. Nakatutok si Efren Mama ng GMA Regional TV. Grabing sunog ah! Pahirapang maapula ang malaking sunog sa 14 na bahay sa Purok Kasanag, Barangay Salaysay sa Davao City. Ang ibang residente, halos walang nasalbang gamit. May ilang nakolekta na mga bakal na maaaring ibenta. Bastang lain na sa buot, sir, oy. Wa jud bisag isa ka sanina na rescue. Wa gyud. Akong anak nga karong Lunes sa eskwela kay college man. Akong kwarta nga kitigom para sa iyang eskwela na apil. Oo, 12,000 sir allowance to niya o pangpalit unta niya sa gamit niya ba. Ayon sa kapitan ng barangay, nagsimula ang sunog noong hapon nang magbalik ang kuryente matapos mag-brown out noong umaga. Pagbalik siguro sa kuryente mo itong nibuto ang breaker, nibuto ang katong iyahang gasol, so dito ang hinungdan sa sunog. Nasa barangay G muna ang 18 nasunugang pamilya. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sunog. Natupok ang isang abandonadong school bus sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Hinala ng BFP Ipil, sinunog ang bus dahil natanggal na anila ang kandado sa pinto nito. Ang presumption namin ay mayroong mga bystander na pupunta, nagtambay dyan. Wala naman siyang battery, wala namang electrical connection. Tapos during investigation, wala rin kami mga incendiary materials na nakuha. Wala pang pahayag ang paaralang may-ari ng bus. Malaking sunog ito. Sumiklab ang sunog sa Justice Hall ng Zamboanga City. Ayon sa BFP Zamboanga City, sa opisina ng Municipal Trial Court sa ikatlong palapag, nagsimula ang sunog at kumalat sa ibabang palapag. Maraming papeles ang kasamang naabo. Nag-coordinate pa kami sa MPCC kung ano nga talaga yung content ng mga documents na yun para ma-verify lang talaga namin. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Mahigit 20 kumpanya na nakitaan ng mga paglabag ang binawalan ng Agriculture Department na mag-import. May mga nakumpiska rin silang mahigit 700 metriko toneladang mackerel na sinubukang ipuslit sa bansa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa halip na mga nadeklarang snack items, nabisto ng Bureau of Customs na mackerel ang laman na humigit kumulang 20 container van galing China na sinubukang ipuslit sa bansa. Pinakakasuhan na ng Customs sa Department of Justice ang mga sangkot ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Suspendido na rin ang mga permit ng kumpanya. 5 yung sinampahan ng kaso, kasama yung may-ari at yung mga brokers. Nakapag-file na tayo, nakapag-submit tayo ng for filing of cases, 12. Gagawin natin talagang airtight yung mga kasong isasampa natin upang sigurado tayo na mapapanagot yung mga nagpasok nito mga smuggled agricultural products. Ayon sa Department of Agriculture, madali nilang nabisto ang iligal na pagpasok ng mackerel sa bansa dahil hanggang Oktubre may ban sa pag-import nito. Ang pinapayagan lang natin is mga isda na hindi nahuhuli dito sa Pilipinas, tsaka yung mga murang isda katulad ng sardinas. Anything makita mong galunggong na imported o mackerel, ibig sabihin smuggled yun. Tinatayang aabot sa mahigit 720 metric tons ang nakumpiskang isda. Ayon sa Department of Agriculture, 19 na mga 40-foot na mga container vans ang naglalaman nitong mga smuggled na mackerel products. Plano na i-donate ito para naman mapakinabangan pa. Maaari raw itong i-donate sa mga apektado ng mga sakuna matapos lumabas sa mga pagsusuri na fit for human consumption ng mga isda. Sa tala ng Department of Agriculture, 24 na kumpanya na ang blacklisted sa pag-i-import. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.
Malula hindi lang sa taas kundi pati na rin sa ganda ng mga tanawin sa lalawigan ng Abra. Ang atraksyon sa bayan ng Tineg parang nasa abroad ang peg. Pasyal tayo sa pagtutok ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Ang ganda ng Abra, walang halong salamangka at abrakadabra. Mapaluntian na kabundukan o bughaw na kalangitan at katubigan, sa Abra mayroon yan. Masisilayan ninyo ang tila pagsasani-puwersa ng brilyante ng hangin at lupa sa Encantadia. At pagdating ng dapit hapon, nababalot na ng ulap ang paligid. Literal na Cloud9 ang feels. Sa bayan naman ng Lagayan, may kalalagyan ka sa ganda ng tanawin. Rain on me ang atake sa RRB's Falls, kung saan ang tubig tila tumutulong luha sa gilid ng bundok. Sa di kalayuan, pwede nang mag-diving at climbing sa Barosibos Falls. Swak sa weekend getaway ng barkada lalo na sa mga thrill seeker. Kung gusto namang magtampisaw, diretso na sa Luswak Spring. Ang tubig, crystal clear. Halos makita mo na ang iyong refleksyon sa sobrang linaw. And to cap it all off, ang Gaco Park sa Bangged Abra. Hatid nito ay breathtaking na view. Makikita rito ang pagtatagpo ng asul na langit at lunti ang paligid. Malayo sa makukulay na bumper light sa traffic at maiingay na busina sa syudad. Sabi nga, nowhere to go but up. Kaya naman, norte is the way to go. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Seated na mga kapuso sa bagong babaeng karakter na mas magpapagulo sa sitwasyon ng mga bida sa GMA Afternoon Prime Series na My Father's Wife. Ang isa sa cast na si Kylie Padilla may clue kung sino yan. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. It's complicated na nga ang sitwasyon ng mga bida ng Kapuso Afternoon Prime Series na My Father's Wife. Magiging mas magulo pa sa pagpasok ng mga bagong karakter na mas lalong magbibigay kulay sa intertwined relationships ng characters ni na Kylie Padilla, Jack Roberto, Hazel Kinuchi at Gabby Concepcion. Clue ni Kylie, babae ang aabangang bagong karakter na first time daw niyang makakatrabaho. I'm a super big fan. And excited ako. Makita niyo kung sino siya. Bukod dyan, ipinakilala na rin ang mga karakter ni na Yul Servo at Sean Besagas na ama at kapatid ng karakter ni Jack na si Gerald. Matagal siya nawala, tapos bumalik. So yun ang abangan ng taong. Tapos na-reveal pa na parang may something pala sila ni Robert. Siya pala yung mortal na kaaway. So yun yung parang ano kayong mangyayari? Magkakabati ba sila? Mapapatawad pa ba yung karakter ni Sir Yun? Paano ako bilang tatay ko, yung mortal na kaaway ni Sir Robert? Dagdag pa ang pananabotahe ng karakter ni Hazel na si Betsy sa kanyang dating best friend turned daughter-in-law na si Gina played by Kylie. Kaya dapat kumapit sa mas intense at juicy scenes na aabangan sa afternoon drama. Madami na talagang naiinis sa karakter ko. Pero okay lang kasi that's my role. Kailangan talagang manginis. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. Hindi pa man ay ipapatupad ang pagsuspendi sa pag-angkat ng bigas sa ating bansa, tumaas na ang presyo ng palay sa ilang lugar. At ang presyo ng bigas at iba pang bilihin, tinutukan ni Von Aquino. Mahigit 3 linggo bago ang pagpapatupad ng 60-day suspension ng rice import sa bansa sa September 1, ramdam na ang pagtaas sa farm gate price ng palay sa ilang lugar gaya sa Nueva Ecija. Kailangan medyo ang bigyan ng proteksyon yung mga magsasaka para hindi masyadong lugi. 10-8 lang ang palay nung na gumagana. Mahirap. Kaya iba yung ayaw na magsaka. Sabi ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM, tataas ng piso hanggang 2 piso ang presyo ng palay ng mga magsasaka. Sa Nueva Ecija, nila 14 to 15 pesos ang bili nila kada kilo ng palay. Tingin nila kaya ng bansa na hindi umasa sa imported basta't paigtingin ng gobyerno ang tulong sa mga magsasaka, lalo na sa post-harvest facility.
Kayang-kaya naman ho. Actually, kung ang problema lang po natin dito, supply, kagaya po nung mga premium na klase. Yung 218 po natin at saka 160. Kung po ay mas marami na maaani natin, kaya po natin labanan. Kung kami mismo sa amin, nag-produce po kami noon, kinumpare po namin yung giling na yan, natutuwa po kami kasi kaya. Sabi naman ng ilang nagtitinda ng bigas sa Mega Q-Mart at Kamuning Market sa Quezon City, wala pa namang paggalaw sa presyo ng imported at local na bigas. Pero asahan daw nasisipa ang presyo ng local rice sa oras na maipatupad ang suspension. Tataas yun, sigurado. Yung imported. Pero yung local po, magmumura kaya? Palagay ko hindi bababa yun. Palagay ko lang kasi inaantay nila yan na mawala yung imported Para yung presyo nila, masunod na. Sabi ng Department of Agriculture, wala silang nakikitang epekto nito sa supply at presyo ng bigas dahil tatapat ang rice import ban sa peak o talagang panahon ng anihan ng local rice. Kung sakaling mag-spike yung presyo, dahil September 1 is yung peak of harvest season. Stop ang importation, peak naman ng harvest season, so we see na stable naman dapat ang presyo ng bigas sa palengke. Samantala, mas tumaas pa ang presyo ng ilang gulay mula Benguet sa Mega Q-Mart at Kamuning Market. Tulad ng lettuce, bell pepper at cauliflower na doble o higit pa kumpara noong nakaraang linggo ayon sa mga nagtitinda. Kaunti na lang din natitinda namin. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Igagalang man daw ng Kamara ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration nila kaugnay sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakikita pa rin nilang hadlang sa pag-usad ng kaso ang pag-archive ng Senado sa mga reklamo. Nakatutok si JP Soriano. Anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng Kamara kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, tiniyak ng tagapagsalita ng prosecution panel na igagalang nila ito. Wala raw silang balak suwayin ang hatol. Kaya kung magkaka-constitutional crisis man, tiniyak ni Attorney Odi Bukoy na hindi ito magmumula sa panig ng Kamara. Sa 19 na bumoto to archive, ilan doon ang, more or less, ang majority noon sinabi, susunod tayo sa Supreme Court. Kung sabihin ng Supreme Court, bumaliktad sila, sabihin, sige, ituloy yan. Meron hong pwede magbago boto niyan So, pag ganun wala tayong problema. Trial forthwith tayo. Ang problema, kung paninindigan nila yung kanilang boto na i-archive yan, wag nang ituloy yan, doon tayo may crisis. Sabi ni Bukoy, ang pag-archive sa articles of impeachment ang posibleng mismong maging hadlang para hindi matuloy ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Kung baliktarin ng Supreme Court at makinig sa amin, ang gagawin lang ng Senado is to reconvene and to take up the articles of impeachment. But with the archiving, may layer na naman. Dalawa. Una, kinakailangan may magmosyon sa mga senador to revive or to take it out of archive. The motion is not enough. Kinakailangan pagbotohan. Kung bumoto sila na hindi, to reject, saan tayo pupulutin? Kangkungan? Sinagot din ng House Prosecution Panel ang tanong ni Senate President Chis Escudero nang ipaliwanag nito ang kanyang boto para i-archive ang articles of impeachment. Tanong ni Escudero, yun daw bang mga kritiko ng desisyon ng Korte Suprema ay talagang nagsusulong ng pananagutan ayon sa konstitusyon o sadyang mga anti-Duterte lang? Hindi to anti-Duterte. Anti-corruption to. Ito po ay para sa paninindigan, para sa pananagutan. Ang problema sa Senate President, ginagawa niyang personal lahat. Mukhang lihis yung pananaw ng ating Senate President. Patuloy naming sinisikap na makuha ang reaksyon, Escudero. Hindi naman nakikita ng Malacanang na boto laban kay Pangulong Bongbong Marcos ang pag-archive sa articles of impeachment.
Giit ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi ang executive branch ang naghain ng impeachment laban sa bise. Most of the laban ito sa House of Representatives, sa mga prosecutors, at sa mga nagnanais na madama ng katotohanan patungkol sa confidential funds at iba mga naging aksyon ng Vice Presidente. Habang wala pang katiyakan kung babawiin o paninindigan ng Korte Suprema ang desisyon nito sa impeachment case ni VP Sara, tututukan daw ng Kamara ang iba pang mahalagang trabaho gaya raw ng pagbabalik ng Quadcom. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin, kabilang sa mga iimbestigahan ng Quadcom 2.0 ang illegal online gambling at ang aniyay mga questionableng utang ng gobyerno ng Pilipinas na ginawa noong COVID pandemic crisis. Napakalaki ng utang na binabayaran. So ang tanong is, saan ba ito napunta? Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Para sa mas epektibo pa ang paghahatid ng balita, nagsagawa ang GMA Integrated News ng U-Scoop Plus Bootcamp. Para po ito sa mga mamamahayag ng Kapuso Network. Tinalakay po dyan ang mga best practices pagdating sa pagbabalita at ang mabisang paggamit ng mobile journalism para sa bagong henerasyon ng manonood. Kabilang sa mga guest speakers sina GMA Integrated News Senior Reporter Bernadette Reyes, GMA Integrated News Social Media Manager Hannah Petrache, Digital News Gathering Manager Joseph Tagle, at Senior and Deputy Head of Digital Strategy and Innovation Lab Bernice Marie Sibukaw. Dinaluhan din ang bootcamp ng mga reporters mula sa radyo at online, maging ang mga content producers. Pinangunahan po yan ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, GMA Regional TV, and GMA Synergy, Oliver Victor Amoroso. Kailangan tuloy-tuloy, no, ang ating pag-aaral, enabling us to perform our jobs more effectively and serve our audiences better. It is also a reflection, no, yung true essence of being, sinasabi nga nilang integrated. Nahulikam ang disgrasya sa isang kalsada sa Dumaguete City, Negros Oriental. Biglang nagdire-diretso ang isang kotse hanggang sa bumangga sa isang talyer. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita ang pagsalpok nito sa bakod ng talyer na gawa sa kawayan. Tinamaan ang isang motorsiklo na nakaparada sa loob. Nasagi rin ng kotse ang isang motorsiklo. Sugatan ng rider at angkas na dinala agad sa ospital. Ayon sa pulisya, tumakas ang hindi pa nakikilalang driver ng kotse. Babala po mga kapuso sa sensitibong video mula sa Thailand kung saan dalawang turista ang biglang sinilaban. Ang balita abroad, tinutukan ni JP Soriano. Namimilipit at nagpagulong-gulong sa lupa ang turistang ito sa Bangkok, Thailand habang inaapula ng mga tao sa paligid ng apoy sa kanyang katawan. Isa siya sa dalawang turistang taga-Malaysia na binuhusan ng thinner at sinilaban. Nangyari ito habang nasa labas ang dalawa ng isang supermarket. Agad na aresto ang sospek. Ayon sa pulisya, umamin ang sospek sa ginawa. Dala raw ito ng panlulumo dahil sa hirap na makahanap ng trabaho. Stable na ang lagay ng mga turista. Binaha ang malaking bahagi ng Kagoshima Prefecture sa Japan dahil sa malakas na ulan. Ang ilang sasakyan naluba o kaya'y stranded sa baha. Sa lungsod ng Kirishima, inabisuhan ng lokal na pamahalaan ang mga residente na lumikas. Habang sa lungsod ng Aira, ilang bahay ang nasira dahil sa landslide. Ang mga rescuer nagtulong-tulong sa paghahanap sa isang nawawalang babae. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Busog na busog sa kilig ang puso ng Philippines na naka-meet and greet si South Korean superstar at crash landing on U-Star Hyun Bin. Ang mga ganap sa kanyang first ever visit sa Pilipinas sa aking chika. Nabalot ng kilig at ihiyawan ang first ever fan meet and greet kagabi ni South Korean superstar Hyun Bin. Game na sinakyan ni Crash Landing on U-Star ang iba't ibang pakulo na inihanda ng fans sa kanya. Gaya ng larong Have Been or Haven't Been, kung saan tinanong siya kung may naitago siyang prop as souvenir mula sa mga naging project niya.
Ang fans tila may collective answer. At nang sagutin ito ni Hyun Bin, mas lalong kinilig ang fans. She told me, my wife. Next, lumabas na nga ba siya in public na nakadisguise? 네, 특수 분장을 하고 나가본 적이 있습니다. I once went out having special makeover, a disguise. So we actually had a shoot for the movie. I was disguised as an old man, so nobody realized that it was me. May lucky fans ding naka-call si Hyun Bin sa larong Crash Call with Bin. Nagkaroon din sila ng chance na malapitan si Oppa. Di rin nagpahuli si Hyun Bin na magsalita ng wikang Pilipino. Salamat po. Pinasalamatan rin niya ang kanyang Pinoy fans sa warm welcome, lalo na't first visit niya ito sa Pilipinas. I'm so thankful to receive so much energy from each and every one of you tonight, and I hope today you guys make wonderful memories with me. Salamat po. Lagpas 10 ospital na sa bansa ang may pinakamaraming kaso ng leptospirosis kasunod ng mga sunod-sunod na ulan at baha. Kaya ang DOH nagbukas na ng leptospirosis fast lane sa ilan nilang piling ospital. Pero ang ilan sa mga ito, apaw na mga pasyente. Nakatutok si Jonathan Andal. Naninilaw ang mga mata, nilagnat, nakaranas ng pagdurumi at panghihina ng katawan. Mag-iisang linggo na raw na iniinda ng 32 anyos sa si Russell ng Parañaque ang mga kondisyong ito matapos ang pag-uulan nitong Hulyo. Posible daw na maleptos daw ako, ipapa-lab test daw ako. Kaso nga lang, hindi kami tumuloy nun, baka hindi abutin yung pera namin dala. Para makatipid, lumipat daw sila sa mga DOH hospital. Pero punuan raw ang napuntahan nilang 3 government hospital, lalo sa Quirino Memorial Medical Center. Nag-try kami una sa East Avenue. Hindi kami tinanggap dahil sobrang daming pasyente. Sumunod naman po yung sa Quirino. Matatanggap naman po nila ako, pero halos po karamihan ng mga pasyente doon nasasayig na. May nakasalpak ang dextrose. Makahanap sana kami ng ospital na tatanggap po sa kalagayan ko ngayon. Para malaman ko po kung wala po talagang mayroon nakasakit ako. Dahil normal naman daw ang kanyang vital signs, pinayuhan siya ng mga pinuntahang ospital na magpa-outpatient na lang dahil punuan ang emergency room doon. Sa datos ng Department of Health, lagpas 10 ospital ang may pinakamaraming kaso ng leptospirosis. Naglabas naman ang DOH ng hotline para mas mabilis na malaman kung saang ospital puno o hindi na pwedeng puntahan ng mga pasyente. Imbis ko na makita ng mga ambulansyo na paikot-ikot sila, tawagan mo po ninyo muna para malaman natin. Pero hindi naman ho lahat yan ay nagdeklara ng overloaded or ng overcapacity. Amang Rodriguez sa Marikina, ang ganda ng picture, sabi namin, bakit bakante? Merong mga kama na malilinis naka-standby. Sabi nila, Dok, wala pong pumupunta, nag-aantay nga kami. So ang napansin nga namin ho kasi, nagkakaroon ng preference. Tinawagan kanina ni Russell at ng kapatid niya ang binigay na hotline ng DOH. Hello po. Hello po, yes po. May sumagot naman agad at pinayuhan silang subukan ang Las Piñas General Hospital at RITM sa Alabang. Nagpa siya si Russell na dumiretso sa RITM. Kanina inanunsyo ng DOH na nagbukas na sila ng mga leptospirosis fast lane sa mga piling DOH hospital para sa mas mabilis na konsultasyon at gamutan at para malaman kung kailangan i-admit sa ospital ang pasyente o hindi. Ang Philippine Red Cross nagpadala na ng 16 na tauhan sa San Lazaro Hospital matapos magpasaklolo ang ospital dahil sa tumataas na leptospirosis cases doon. Ang Valenzuela Medical Center naman, punuan na raw kaya limitado na lang daw muna ang pagtanggap nila ngayon ng bagong pasyente lalo na kung hindi naman emergency. Maging ang Pasay City General Hospital, nagabisong puno na ang ER. Sa datos ng DOH, sa loob lang ng 2 buwan, lagpas 2,000 na ang tinamaan ng leptospirosis. Bukod pa dyan, binabantayan din daw ng DOH ang mga kaso naman ng dengue na lagpas 8,000 na mula July 6 hanggang July 19. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Sino bang di aamo sa mga cute na pusa na feeling amo? Ang ibang pusa naman na sobrang sweet, palaging may bit-bit na pusalubong. Sa pagunita sa International Cats Day kahapon, iba't ibang aliw na meow-memorable encounters ang ibinahagi ng kanilang humans.
Yan ang usapang pets ni Jonathan Andal. Meow kulit? Malambing? O medyo may captitude? Ano man ang personality ng mga pusa, marami pa rin ang napapasaya ng mga possum nating mga alaga. Sino ba kasing di maaaliw sa mga cute na nilalang na ito? Ang iba, hilig sumiksik kung saan-saan. Mapakarton man yan o garapon, ipagkakasya nila ang kanilang katawan. Minsan nga kung saan ang delikado, doon sila tumatambay. Biro tuloy ng iba, matapang talaga pag may siyam na buhay. Pero paano naman kung ang pusa nyo palaging may pusa lubong? Tulad ng butiking kulay green? May ibong na hunting? O minsan, ahas pa nga. Pero payo ng isang vet, huwag mag-init ang ulo sa kanilang alay. Huwag mo namang pagalitan. Sa kanya is, I'm bringing you something, a gift. Gently, alisin mo na lang. Nagkakaroon siya ng negative reaction. Teka, bakit ginalang kita ng tapos hindi mo nagustuhan? Posible rin daw na nagtuturo ang mga pusa ng hunting skills sa mga miyembro ng pamilyang kasama niya. Carnivore sila eh. Usually, yung prey nila, yung mga either mga small animals na dadalhin nila, nagdadala sila doon para i-share yung pagkain na yun. Parang mga kuting din na kailangan niyang turuan para mag-hunt. Pero paalala ng eksperto, may mga bagay ka ring dapat itago para di nila makuha tulad ng mga sinulid. Bawal pala yarn. Ang dila nila, kung titingnan mo, pag nilabas nila yung dila, meron niyang parang tusok-tusok. Kung yung nadilaan niya, yung sinulid na mahaba, na tuloy-tuloy. Hindi mo mahihila yung kasi it's always pointed inward hanggang malulunyay. Talaga namang perfect companion ang mga pusa na maraming good meow-meries at hatid na good vibes. At ano pa man ang kanilang alay, di may tatangging nagdadala sila ng kulay sa ating buhay. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. At mga kapuso, syempre bagong lahat, babatiin muna natin ang nag-iisang updated lagi sa showbiz happening. Happy birthday, Nelson! Happy birthday, Nelson! Happy birthday! Tignan niyo naman si Nelson. Hindi niyo mahuhulaan ang edad niya. Nakapost sa social media. Nakapost na pala. Happy birthday, Nels! Salamat sa inyong lahat. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Tia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.